Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunang ating alamin. As usual, ang ating pong main topic, mga paksa po natin ay tungkol sa larangan ng pananakakan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, kasama na rin po ang environment, ang ating pong kapaligiran, kabayan. Pero sa araw na ito, kabayan, medyo lilihis muna po tayo sa ating pong usual topic sa ating programa sapagkat gusto ko lamang pong sagutin ang isang tanong at kahilingan na tinanggap po natin mula sa ating isang viewer na nakikinig po sa atin at nanonood. Senior po sila, kabayan, at sabi niya kapag tayo raw po ay nasa on the air, kahit na nung unang panahon pa, nabibiso tayo sa ating pong edad, kabayan. Nung unang panahon pa, sinusubaybayan niya na ang ating palatuntunang ating alamin. At sagutin po natin yung kanyang request, kabayan. Okay, narito po. Nagtanong siya at piling topic po natin ngayon itong kanyang katanungan. Ang sabi niya, may title pa ito Ka Jerry, what was it like? Sabi niya, what was it like daw during my time in this world? Sa nakalipas, kabayan. Nakalipas ito. Very interesting ang topic na ito, kabayan. Para yung kantang naririnig po natin, The Way We Were. Yan. Okay. Yung pong tanong niyo, sagutin po natin punto per punto. At sana po ay magustuhan po ninyo. Okay, number one, kabayan ko. Medyo titignan natin itong ating kodiko, kabayan. Alam po ninyo, yung nagtanong po sa atin, nung circa late 40s at early 50s, yan, mahuhulaan po ninyo ang ating edad, kabayan. Ganon ako ka-senior, kabayan, pero strong and healthy by God's grace, kabayan ko, hanggang sa ngayon. Okay. Noong mga panahon na yon, masasabi po nating malamig ang kapaligiran kahit nasa Metro Manila, kabayan. Mayroong peace and order, kabayan. Very orderly ang lahat po ng bagay na ating naranasan at nakita. Ang ating kabuhayan at mga tao, very friendly, kabayan ko. Accommodating and hospitable. Siguro doon nagsimula yung kasabihang ang Pilipino raw po ay very hospitable. Ang hospitality ay bukang bibig ng maraming mga dayuhan na nakakarating sa ating bansa. Ang ating pong mga kapulisan, kabayan, ating mga sundalo, kabayan, very friendly sa lahat po ng bahagi ng Pilipinas, kabayan. Lalong-lalo na sa mga bata na kagaya po namin noon. At saka sa mga matatanda, sa mga senior, kabayan. Pag may problema, takbo kagad ang mga sumasaklolo at nagbibigay alalay sa ating pong mga kababayan. At kapag sila po ay naririyan na, tuwan-tuwa ang ating mga matatanda at mga bata. Okay, number 3. Okay, kabayan ko. Character and conduct. Matanda at bata. Mabait. Konti ang mga pasaway. Yan po ang maganda ng mga panahon na yun sa mga panahon po natin. Late 40s, nung medyo lumalaki na po tayo, at saka early 50s, kabayan. Hanggang 60 siguro. Masayahin ang mga tao kung may piyesta man o wala. At magandang bagay ang ating pong mababanggit. Magagalang po ang mga bata sa mga nakatatanda. Ang pagmamano sa mga matatanda ay normal, kabayan. At hindi po maalis sa mga bata na kapag nakakita ng matanda, kilala man, kamag-anak man o hindi, nagmamano po sila, kabayan ko. Nagmamano kami. At binibigyan po namin sila ng kaukulang respeto, kabayan. At ang karamihan po at marami po sa ating mga kababayan noong mga panahong iyon, very religious. Regular sa simbahan o sambahan, Kristiyano man, Muslim at marami pang iba. Okay, maganda ho yan. Sana hanggang sa ngayon, tayo po ay gumaya sa mga naranasan po natin noong mga panahong iyon. Sa kabuhayan naman, lahat ng bilihin po ay napakamura, kabayan. Murang-mura ang mga bilihin. Mataas ang halaga ng pera. Kung may piso ka man, parang ikaw ay meron ng ilang daang piso na. Piso lamang yun, At kahit na po minimum wage, kabayan ko, maliit lamang pero marami ka nang mabibili. Hustong-husto sa mga pangangailangan mo. Ang lahat ng pagkain, kagaya po ng ating nasabi, murang-mura, kabayan. Mga damit, mga pantalon, sapatos, murang-mura, kabayan ko.
Bumili ka ng suka sa tindahan. Ano po, ng ating mga Chinese kababayan noong mga panahong yon. Kahit na po mga Japanese noong mga panahong yon. Makakahingi ka pa ng libreng bawang at sibuyas, kabayan. Kahit anong bili mo, basta't nanghingi ka, bibigyan ka. Ang tinapay, o kaya yung tinatawag po nating matchakaw, kabayan. Yung bang pinatitigas nila, pinalulutong po nila mga tinapay. Hindi naman luma, pero yung hindi nabibili, pinalulutong po nila. Ang tawag po natin, ngayon ang tawag natin dyan toasted bread. Pero mga panahon na yon, matchakaw. Matchakaw, kabayan. Mura ang isang supot. Ang galunggong, mind you, kabayan. Ang galunggong ngayon magkano? 400 piso, 500 piso, kinikilo pa. Noong mga panahon ngayon, kabayan, ang galunggong, kabayan ko, ang galunggong, mantakin po ninyo, ang galunggong, isang tumpok, piso lamang. Pinakamahal, 2 piso. At yan ay hindi kinikilo, tumpok-tumpok kung mabibili po ninyo. Kaya magsasawa ka kapag ka ikaw ay bumili ng galunggong noong mga panahon ngayon. Ganon din po sa ibang mga lutuin, kabayang mga isda. Ang karne, mura din po. 2 piso, 2 piso, 3 piso ang ilang kilo, kabayan ko. Sabi nga po ay masasaya ang mga Pilipino noong mga panahon ngayon at hindi nagkukulang sa mga hapagkainan ang ating pong kinakain. Yung mga gulay, kabayan, halos ipamigay na lamang po. At bibili ka, tangkay-tangkay, tali-tali, kabayan ko, at masisiyahan ka kapag ka ikaw ay mayroong kagaya halimbawa, kabayan ko, nung ako po ay nagtrabaho, siguro mga early 60s na po ito. Early 60s, ako po ay nagtrabaho nung 50s, siguro mga early or late 50s, kabayan. Kung natatandaan ko pa, ako po ay nagtrabaho sa isang kumpanya na ngayon ay nabalikan ko ng hindi po sinasadya. Nakapagtrabaho din ako, pero nagtatrabaho ako doon nung teenager pa ho ako. Nagtatrabaho ako sa isang ginagawang alagaan po ng manok. Yan po ay sa Balintawak area, Damar Farm po kung tawagin po natin. At yan po, kabayan, ko ay masasabi po nating napakaganda po ng trato sa ating pong mga kababayan na nagtatrabaho doon, at masasabi po natin na masayang-masaya ang mga kabataan na nagtatrabaho. At ang amin pong ang general manager namin noon was a Spanish-Filipino. Kung di ako nagkakamali, si Mr. Olives ang pangalan po niya, kabayan ko. Ewan ko kung he's still around, kabayan. May God bless his soul kung sakasakali, kabayan ko. At ang isa pang bagay na atin pong mababanggit sa ating pong kapaligiran ng mga panahong yaong, kabayan ko, pag dumating ang late afternoon, ang mga sinihan, lalong-lalo na doon sa tabi po namin sa Rizal Avenue, libre na po, libre. At yan po ay masasabi po nating napakagandang halimbawa para po sa mga matatanda at mga kabataan. Kapag late afternoon na, pinababayaan na po nilang pumasok ang mga bata at matatanda ng libre. Walang bayad po ang mga sinihan. Alam mo may mga sinihan po sa tabi namin. Sini Noli, Sini Alegria, Sini Lotus, at Center. Yan po yung malalapit na yan ng mga sinihan po namin. At natutuwa po kami sapagkat naranasan po natin yan, kabayan ko. At sabi nga po, yung ating pong ilang kababayan na buhay din po itong mga panahong yaon, at sa ngayon masasabi po nilang hindi po natin maiko-compare ang kasalukuyan sa kinalagyan po natin ng mga panahong iyon. Siguro pag may nagkwento ako ng mga nakita ko at experience tung after the war, lalo kayong masisiyahan, kabayan. At yan po, kung sakasakali may magtatanong, o kaya by my own volition, kabayan, ay atin pong ikukwento sa inyo sapagkat napakagandang balikan ang mga panahong yaon, lalong-lalo na sa mga kabataan na hindi po nagkaroon ng karanasan sa mga naganap sa panahon po na tayo po ay naririyan na, kabayan. Siguro po yung mga kwentong yan at experience po natin noong after the war ay atin pong mababanggit sapagkat isa sa mga bagay na masasabi po nating part of history and part of human interest na kailangan ng ating mga kababayan during our time today. And I'm glad.
I'm still around, kabayan, to spell out the big difference between now and the time that we can say the way we were. Okay, kabayan? God bless this nation. At sana po ay magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa ating pong panahon para po sa ating mga kabataan at yung pong mga kababayan po nating nag-iisip para ito po ay umunlad. Ipinapayo po natin sa lahat ng mga kinaukulan sapagkat ako po ay nasa larangan po ng panlalakahan at pangisdaan sa simulat sa pool. Nananawagan po ako sa mga kinaukulan, bigyan po natin ng pansin ang produksyon ng pagkain sapagkat para po sa ating kaisipan, kabayan, number 1 yan sa ating pangangailangan. Ang susunod, kalusugan, kabayan. Pagkatapos, edukasyon at iba't ibang mga programa na dapat pag-ukulan ng pansin ng ating pamahalaan. Okay, kabayan? Mabuhay po kayong lahat at salamat sa inyong panonood sa ating palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless this Filipino nation.